ang number one violator ng ENDO, talaga gobyerno mismo. Kayo, DSWD, nakakasindak naman halos kalahati, talagang hindi permanent. Tama ba yun, gobyerno? Napakasama naman nating halimbawa. Dismayado ang ilang senador sa napakarami pa ring bilang ng mga tauhan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na nananatiling kontraktual ang posisyon sa trabaho. Partikular na rito ang mga social worker na ilang taon nang nagsisilbi sa DSWD ngunit hindi pa rin nare-regular sa trabaho. Sa pagdinig ng Senado sa panukalang 2025 budget ng DSWD, inihayag ni Senador Amy Marcos na patuloy pang nadaragdagan ang bilang ng mga contractual na DSWD personnel. Masama talaga yung lagay ng DSWD bilang employer dahil lumalala. Ang laki ng linaki. From 31% last year, nasa 41.7, 42% na halos kayo ng puros contractual. Nakakahiya. Parati nating inaangal na wala tayong sapat na mga social workers. Pero sino naman magtatrabaho bilang social worker kung habang buhay ka naman magiging contractual ni wala kang benepisyo? Mahirap naman yung ganun. Nangangamba naman si Senador Raffy Tulfo para sa kalagayan ng mga kontraktual na social worker sa DSWD. Siyempre, tuwing renewal ng kanilang contract o pag dumating yung time na ma-renew ng contract, kinakabahan sila, baka isa sila sa matatanggal or kailangan nilang mag-amuhin yung dapat amuhin para matuloy-tuloy yung kanilang kontrata. So gusto ko dapat meron silang security of tenure, protektado yung kanilang trabaho. Dagdag pa ni Senador Tulfo, bago magmando ang gobyerno sa mga private institutions na sumunod sa pagbabawal sa mga contractual, dapat mauna muna ang pamahalaan. Ang gusto ko lang kasi na mangyari, ito mga matatagal na sa DSWD ng mga social worker na 10 taon o 15 years na yung iba sa kanila, and contractual pa rin sila. Yun ang gusto ko, na ma-convert to regular. Sinabi pa ng mambabatas na taon-taon na niyang hinihiling sa DSWD ang regularisasyon ng mga matatagal ng social worker ngunit hindi pa rin ito natutupad. Paliwanag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, lagi rin nila itong pinapanukala kasabay ng budget proposal sa Department of Budget and Management o DBM. Ngunit ang posisyon anya ng DBM hinggil dito ay ang tight fiscal space o limitadong pondo ng pamahalaan. Bagaman pinayagan ng gawing contractual ang nasa 4,000 job order na kawani ng DSWD sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Naniniwala ko kasi meron ho silang institutional knowledge at nagsakripisyo ho talaga. We've submitted to DBM and to the committee also a 3-year plan sana to migrate all of them into regular positions, lalong-lalo na yung napakatagal na. We keep on submitting and we keep on proposing, but I do understand the fiscal space. Palagi nilang, Madam Chair, titingnan. Of course, hindi kasalanan siguro ng DSWD dahil sabi nila, yung DBM may problema kasi pinapasa nila yung gusto natin mangyari. However, itong DBM, medyo parang pagong kumilos. At kuminsan, magaling pa magpalusot. Kasi wala dito yung Poncio Pilata. Bunsod nito, naisipatawag ni Senador Tulfo si DBM Secretary Amena Pangandaman upang sagutin ang issue sa kontraktualisasyon sa DSWD. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.